Naririnig niyo ba yun? Isa yung talon. At di kalayuan sa kagubatang ito, habang bilog na bilog ang buwan, sa pinakailalim ng kagubatan kung saan hindi naaabot ng liwanag ng araw, naroon ang mga balawig, ang mga nilalang nabubuhay sa dilim. At sa gabing ito ay nagaganap ang isang ritual na kilala bilang Tawag ng Anino. 1750s, Sierra Madre. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Nagsasagawa nga noon ng isang ritual ang angkan ng balawig. At sa paglalarawan ng kanilang itsura, ang kanilang balat ay may bahid ng itim na alikabok. At ang kanilang mga mata ay kumikislap sa pula tulad ng nagbabagang uling. At sa kanilang ang ginagawa ng gabing ito ay nakapalibot sila sa isang bilog na iginuhit lamang sa lupa. At sa gitna ng bilog na ito ay isang malaking puno na nababalot ng ugat na parang nakasakal sa katawan nito. Malalim na pag-ugong na tila sigaw ng kagubatan. At habang parang umaatungal noon ang kagubatan, ang isang lider ng mga balawig ay lumalapit sa puno. Hawak ang isang mangkok na puno ng itim na likido na kumukulo at lumalabas pa ang usok. Samantalang ang mga balawig noon na nasa palibot ng papabilog na guhit sa lupa ay lumuhod na sa kanilang dalawang tuhod. At pagyuko nila ay inilalapat pa nila ang kanilang mga noo sa lupa habang bumibigkas ng mga inkantasyon na hindi naman maunawaan. Pero isa yung sinaunang wika na puno ng sumpa at kasamaan. Nang habang nagaganap ang mga inkantasyon ng mga balawig sa palibot ng puno, sa kadiliman ng kagubatan, sa ugat ng mundong ito, tinatawag namin ang lakas ng anino. Inihahandog namin ang buhay para sa aming tagumpay, sapuhin ang kadiliman at pasiglahin ang aming dugo. Bigkas ng pinuno ng mga balawig. Tapos ay sa di kalayuan naman. Parang ako nyo na! Parang ako nyo na! Huwag niyo po ako papatayin! Isang lalaking bihag noon ang nakatali na umiiyak at siya'y hinihila papunta sa puno. Ang kanyang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw, ngunit walang nakakarinig dito dahil sa kalaliman ng kagubatang iyon, sapagkat ang dugo ng lalaking ito ay siyang kanilang magiging alay at nagbibigay lakas sa sumpa na kanilang ginagawa. Nang mahatak na noon ang lalaki malapit sa puno na parang aso. Wag ka! Wag ka! Tila ang kagubatan ay huminga noon sa pagtarak ng patalim sa gitna ng dibdib nito at kasabay noon ang pagkawala ng kanyang buhay. Pagkatapos nito, ang itim na likido sa mangkok ay biglang sumingaw ng napakaitim na usok. Ang puno sa gitna ng bilog ay tila gumalaw pa. Ang mga ugat nito ay parang nabuhay at tumitibok-tibok sa ritmo ng mga panalangin ng mga balawig. Haring Anino, tanggapin mo ang aming handog, o dakilang dilim. Kami ang iyong anino, at sa ngalan mo, wawasakin namin ang liwanag. Sa dasal na yon, ang buwan ay tuluyang nawala sa ulap, at ang kagubatan ay nilamon ng kadiliman. Ang mga mata ng mga balawig ay sabay-sabay na kumislap doon at naglalabas ng napakakilabot na sigaw na tila nagmumula sa kailaliman ng kanilang kaluluwa. At ang mga balawig ay muling pinalakas ang kapangyarihan ng kadiliman. Sa bawat pagsilang ng dilim ay may liwanag na nagpapasya kung sino ang maghahari. Kaya nga't samantala ay sa kabilang dako naman tayo, sa isang sityo noon na mga tao na namumuhay lamang ng payak dahil sa pagbubungkal ng lupa at pangingisda sa ilog ang kanilang trabaho. At sumasapat naman iyon sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. At dito nakatira ang pamilya ni Adlaw
Nang sa gabi nga na ito, kasunod ng malakas na pagkidlat, ay iyak ng bata. Lalaki Adlaw ang panganay mo. Sabi ng komadrona sa panganganak ng asawa ni Adlaw. Ha? Ayos! Lalaki agad! Uwi ka naman noon ni Adlaw na tuwang-tuwa. Anong ipapangalan natin dito, Adlaw? Bailric. Bailric ang pangalan niya. Bailric. Uwi ka ng komadrona. Kasunod na noon ng malakas na pag-ulan ng gabing ito. At mula ng gabing yon ay naisilang na nga si Bailric na di alam ng mga balawig ay siyang magiging banta sa kanilang komunidad na pinangangalagaan. Kaya naman lumipas ang 19 na taon. Sa kwento ay binata na ngayon si Bailric. At dito ay sa kalagitnaan ng isang parte ng sitio sa Lona. Ang liwanag ng araw ay bumabagsak sa mga sagradong bato ng bathalang diwa na tila sumisipsip ng enerhiya mula sa kalikasan. Nakaupo nun si Adlaw sa gitna ng ilog sa kung saan may malaking bato na siyang pumapagitan sa anod ng ilog. Isang lalaki na maraming pilat sa katawan. Tanda ng kanyang maraming laban na pinagdaanan. Sa harap naman niya ay si Bailric, ang kanyang panganay na anak na nakaupo rin sa bato at nakikinig ng mabuti sa kanyang ama, sapagkat sa mga oras na ito ay ipinapaliwanag ni Adlaw sa kung ano ang batayan ng prinsipyo at paniniwala na meron sila. Ipinapaliwanag niya noon kay Bailric kung ano sila. Tandaan mo ito, anak. Tayo'y mga batalon at naninindigan tayo sa ating mga prinsipyo. At kung minsan ay hindi man ito maintindihan ng iba o ng ibang mga tao dahil sa kakaibang mundo na ginagalawan natin, ay panindigan mo pa rin ang iyong paniniwala. Huwag mong hayaan na baguhin ka ng komunidad na iyong ginagalawan. Payo noon ni Adlaw sa kanyang anak. Sige, tama na muna sa pag-iensayo mo para sa araw na to. Umuwi na tayo. Tiyak na hinihintay na tayo ng iyong ina at ng iyong kapatid. Sige ho, ama. Tugon naman ni Bailric. At sa pagtawid nga sa ilog ng mag-ama, ay dumiretso na sila sa pag-uwi sa kanilang bahay. Nakauwi naman ng matiwasay sa kanilang bahay ang mag-ama at pinagsaluhan na naman ng pamilya ni Adlaw ang mapayapa nilang pamumuhay sa kanilang sityo. Nang dumaan pa ang mga ilang linggo, dumating si Tabu, ang matandang tagapagbalita ng baryo. Pagod na pagod ang matanda at nanginginig pa ang mga kamay nito habang nagkukwento. Adlaw, ang ibang tao sa baryo ng Balina ay nawawala. Ang sabi ng mga nakakita, may mga parang anino daw na nilalang kasing laki rin ng mga normal na tao. Dumaan daw sila sa ilog na parang bitbit daw ang katawan ng mga biktima patungo sa kalagitnaan ng gubat. Sa narinig ni Adlaw na balita ng matanda ay napatayo pa ito mula sa kanyang upuan at napakunot ito ng noo na parang napapaisip kung sino ang may kagagawa ng sumbong ni Tabu. Hindi kaya umatake na naman ang mga lahi ng mga balawig. Wika niya noon na medyo pabulong lamang. Pero maski yung matanda nun ay napapaisip na rin sa mga sinasabi ni Adlaw. Samantalang si Bailric naman noon ay tahimik lang na nakikinig mula sa silid nito dahil kadikit lang ng kanilang sala ang silid niya at gawa lang yun sa tabla. Hanggang sa hindi na nakatiis noon si Bailric sa pakikinig ay lumabas na siya sa kanyang silid at sinabi sa kanyang ama na, "Ama, sa tingin ko, kailangan na nating kumilos. Tiyak na masasanay ang mga taong yun sa kanilang ginagawa kapag walang taong susuway sa kanila." Napahinga pa ng malalim si Adlaw sa sinabi ng kanyang anak at napaisip sa sinabi ni Bailric. "Hindi pa oras, Bailric. Hindi ka pa handa.
Ang mga balawig ay hindi ordinaryong kalaban. Isa pa, alam kong hindi papayag si Garibo na hindi makaganti sa pamilya na kukontra sa kanilang mga gawain. Pero anong gagawin natin? Tatayo na lang ba tayo at maghihintay, Ama? Baka sa susunod na araw, ang sityo na natin ang kanilang isusunod. Nang maramdaman naman ni Tabo ang namumuong tensyon sa mag-ama dahil nga sa ibinalita nito, ay Adlaw, sige, mauna na ako. Mukhang may pag-uusapan pa kayo ng iyong anak. Sige ho, Tang. Salamat po sa impormasyon na sinabi nyo. Walang anuman. Ako naman nagmabagandang loob lang, Adlaw, sa mga tao sa balina. Baka kasi matulungan naman natin sila. Nandun kasi ang iba kong kamag-anak at buti na lamang ay hindi sila ang nabiktima ng gabing yon. Salita pa ng matanda. Sige. Mauna na nga ako, Adlaw. Rick. Sige ho, Lo. Tugon naman ni Vailric. At nang makaalis na nga ang matanda, Rick, anak, halika. May papakita ko sa'yo. Sumunod ka sa akin. Sa aya na yun ng ama ni Vailric, sumama nga ito kay Adlaw at lumabas sila ng likurang pinto ng kanilang bahay. At dumiretso sila noon na naglakad sa bulubundukin nilang likuran. Nang hanggang sa umabot sila sa isang kubo. Ang kubo na yon ay sa kanila rin. At doon nag-iinsayo kadalasan si Vailric, nakasama ang kanyang ama. Meron kasing patad na lupa doon na pwedeng pag-insayuhan. Pumasok noon sa kubo ang mag-ama. At nang marating nila ang loob ng kubo, may kinuha si Adlaw sa isang baul. At doon ay ipinakita niya ito kay Vailric. At yun ay isang sinaunang sulat na nakaukit pa sa kahoy. At isa daw itong propesiya na huling labanan para sa mga batalon. Ayon dito, magkakaroon daw ng panahon kung saan ang liwanag at dilim ay magtatagpo para sa isang kamatayan. At isang anak daw ng batalon ang siyang magiging susi o di kaya naman ay siyang magsasadlak lalo sa lahing batalon. Hindi lubusang maintindihan naman noon ni Vailric ang sinasabi ng propesiya. Ngunit basta ang alam lang niya ay kailangan nilang kontrahin o usigin kung sino man ang mga nilalang na naghahasik ng kaguluhan o pagkawala ng mga tao sa ibang baryo. Pero bago sila umalis sa kubo, pinaupo ni Adlaw si Vailric upang kausapin ito ng masinsinan. At muli niyang ipinaliwanag ang lahat dito habang nakaupo rin sa harapan ni Vailric. At sa uli ay pinigilan pa rin siya ng kanyang ama. At sinabi nga nito na hindi pa siya handa para harapin ang mga balawig. Kaya naman walang nagawa si Vailric kundi sundin ng kanyang ama, sapagkat alam naman nito na iniisip lang ng kanyang ama ang kapakanan nito o ang kanyang kaligtasan, pati na ang kanilang pamilya. Labag man sa kalooban noon ni Rick, ay kailangan niyang pakinggan ang payo ng kanyang ama dahil mas alam nito ang nakakabuti sa kanila. Ngunit kinagabihan ng araw ding yun, sa pagtulog ni Vailric kasama ng kanyang pamilya, nang naipikit na niya ang kanyang mga mata at nakatulog na, may dumalaw sa kanyang panaginip na parang isang pangitain. Unang nakita niya ay ang mga panulat o mga simbolo sa isang kahoy na nakaukit sa mga letra na nasa makalumang baybayin. Pagkatapos ay bigla na lamang napunta ang panaginip nito sa isang malaking puno sa rurok ng kagubatan. Isa yung puno ng balite na parabang daang taon na ang edad ng puno na yon dahil sa sobrang laki at kalumaan ng tekstura nito. Malinaw naman na nakikita ni Vailric ang kapaligiran sa panaginip niya na ito. Kaso lang ay parang wala namang araw. Nakatayo lang noon si Vailric sa di kalayuan ng punong iyon at nagtataka siya dahil sa ang buong palibot ng punong ito ay yun lang ang tanging nakatayo sa gitna ng malawak na damuhan
At nakapaikot sa pagitan ng malawak na damuhan na yon ay ang malawak din naman na kagubatan. Hanggang sa narinig noon ni Baildrick ang parang paglagaslas ng tubig sa isang talon na pinanggagalingan ng tubig ng kanilang ilog. Nang maya-maya pa ay bigla na lamang lumitaw ang mga lalaking nakakapa ng itim sa harapan mismo ng punong balite na di naman niya alam kung saan nanggaling. Basta bigla na lang sumulpot ang mga yun. Marami sila ngunit parang di naman nila nakikita si Rick sa panaginip niyang ito. Hanggang sa yung isang lalaki na nakakapa ng itim ay lumapit sa puno. At habang naglalakad yun papalapit sa puno, nakita ni Baildrick ang isang kamay nito na kumakampay-kampay sa paglalakad niya. May hawak yung punyal. Nang maya-maya pa ay bigla na rin lang nakita ni Rick ang 3 lalaki sa harapan ng puno ng balite at nakatali ang kamay at paa ng mga ito. At naririnig pa nun ni Rick ang pagsusumamo o pagmamakaawa ng mga yon na wag silang papatayin hanggang sa mga ilang sandali lamang. Sunod-sunod naman na sinaksak ng nakahawak na punyal na lalaki na lumapit sa mga ito yung mga lalamunan nila. At pagkatumba nila sa lupa, agad na tumakbo ang ilan sa mga kasamahan ng mga lalaki sa mga naghihinalong buhay ng 3 tao na nasaksak nga sa lalamunan. Sabay binangon nila ang mga ito at halos mag-agawan sila sa leeg ng mga lalaking yun upang kumagat na para bang hayok na hayok ang mga yun sa dugo ng mga taong ito. Samantalang ang isa sa mga lalaking yun ay binuhat nung sumaksak na mas mataas pa sa tuktok ng kanyang ulo. Napakalakas ng lalaking yon dahil parang binuhat lamang niya ang katawan ng lalaki na parang wala lang. Pagkatapos ay habang tumutulo ang dugo ng lalaki ay tiningala yon ng nakahawak kanina ng punyal at itinapat sa kanyang bunganga ang pagtulo ng dugo ng taong sinaksak niya kanina. Nakita yon ni Baildrick na halos manghina na noon ang kanyang katawan sa nakikita niya. Hanggang sa mga ilang sandali pa, matapos sipsipin ng mga nakakapang iyo ng dugo ng mga lalaking namatay, palakas na noon ang tibok ng puso ni Rick na hindi naman niya maintindihan kung bakit. Pero alam niyang hindi naman sa takot yon. Parang galit na galit pa nga siya sa nakita niya. Hanggang sa mga ilang sandali pa, bigla na lamang nagsialulong ang mga taong nakakapa pagkatapos nilang uminom ng dugo na para bang galak na galak sa kanilang ginagawa. Nang bigla na lamang napalingon kay Rick yung nakahawak ng punyal kanina at nagkatitigan sila ni Baildrick. At kahit na malayo naman ay parang nag-zoom in ang mga mata ni Baildrick sa mga mata ng lalaking nakakapa. At nakita niya ang parang kulay abo ng sana ay itim ng mga mata nito na napakatalas kung tumingin ay isang parang tuldok lamang na kulay pula. Ilang segundong titigan yun hanggang sa biglang kumilos ng mabilis ang lalaki na susugod na kay Baildrick. At nung aabutan na siya nito, napabalikwas na si Baildrick sa kanyang higaan. Nagising na ito at gamunggo ang laki ng kanyang mga pawis noon sa kanyang noo. Ngunit ramdam pa rin noon ni Baildrick ang lakas ng tibok ng kanyang puso na para bang aatakihin ito dahil sa nahihirapan na itong huminga. Kaya naman bumangon siya noon at dumiretso sa kanilang kusina upang uminom ng tubig. Ngunit sa kanyang pag-inom ay iba naman ang naging epekto nun sa kanya. Imbis na kumalma siya noon ay bigla na lamang nag-init ang kanyang katawan lalo. Sobrang init ng pakiramdam noon ni Baildrick. Kaya nanakbo siya noon sa labas ng kanilang bahay. Dumaan na lang siya noon sa likod sapagkat doon yung malapit na pintuan ng kusina. Naisip niya kasi na siguro ay mainit lang talaga sa loob ng kanilang bahay.
at para nga makahinga na rin siya ng maayos at makalanghap ng sariwang hangin sa labas. Nakapaalang noon si Bailric dahil nga sa pag-aapuran nito ay hindi na siya nakapagtsinelas pa. Kaya naman ang paa nito noon ay nakatungtong sa lupa. Pero imbis naman na bumuti ang kalagayan niya, nagulat na lamang siya nang biglang parang umilaw ang mga ugat nito sa katawan na parang sa kulay ng mga baga na makikita mong dumadaloy sa loob ng balat nito. Anong nangyayari sa akin? Ano to? Sabi niya hanggang sa napaluhod na lang ito sa lupa dahil hindi na talaga siya makahinga ng mga oras na yon. At sa ilang segundo ay tuluyan na ngang nawalan ng malay si Bailric at nadapa na sa lupa ang buo niyang katawan. Pero habang wala siya noong malay, ay parang buhay naman ang diwa o reaksyon ng kanyang katawan. Dahil unti-unti na lang na bumangon si Bailric na ang mga mata nito noon ay parang kumikislap na ginto sa pagliliwanag nito. At sa kanyang noo ay may simbolong parang umukit sa balat noon na tila isang araw. Sa gitna nito ay may hugis pabilog na sinag na kumikislap ng ginto at puti na parang alon ng enerhiya. Ang mga palibot nito ay may masalimuot na ukit na animoy mga sanga ng puno at ugat na parang siyang sumisimbolo sa koneksyon ng batalon sa lupa at langit. At kapag ito'y nagliliwanag, nagiging mas malinaw ang bawat linya at ang bawat sulok ay tila gumagalaw na para bang isang buhay na simbolo ng kapangyarihan. At sa mga oras na ito mga kabagis ay hindi na alam ni Bailric ang nangyayari sa kanya sapagkat wala na ito sa ulirat. Ngunit ang mismong kapangyarihan na lamang ng kanyang katauhan ang nagpapanatiling nakatayo ito. At parang siya na rin nagdidesisyon kung anong kilos ang susunod nitong gagawin. Patuloy pa rin noon ang pagbabaga ng kulay ng kanyang mga ugat at pagkinang-kinang ng marka sa noo nito. Hanggang sa bigla na lamang tumakbo noon ng mabilis si Rick papaakyat ng bundok sa kanilang likuran. Napakabilis nito dahil sa parang isang hugis liwanag na lamang noon si Bailric sa kanyang pagtakbo na sumasalpot-salpot sa kakahuyan hanggang sa narating na nito agad ang tuktok ng bulubundukin nilang lugar at tumigil siya noon ng panandalian sa tuktok nito. At kung titignan natin ngayon sa itsura niya, si Bailric ay grabe dahil may mga malapunyal na itong mga kuko pero kulay ginto. Pagkatapos ay lumapad din ang kanyang mga paa na parang dinisenyo para tumakbo at nagkaroon din ng kuko na kulay ginto yung paa niya. At ang kanyang buong katawan noon ay naging matipuno at pagtangkad nito ng bahagya. At sa itsura niya, animoy isa na siyang lalang na mandirigma ng ibang mundo. At yung kaninang mga ugat niya na parang nagbabaga sa loob ng kanyang balat, ganun pa rin naman ang nangyayari. Ang kaso lang ay kulay ginto na rin ang pagbabaga noon dahil habang tumatakbo siya kanina ay yun na rin pala ang pagbabago ng kanyang anyo. Pero bakit nga ba tumakbo si Bailric sa tuktok ng bulubundukin nilang lugar? Sa reaksyon niya, habang nakatayo siya sa tuktok, sisipat-sipat siya noon sa iba't ibang direksyon hanggang sa parang natukoy na nito ang kanyang hinahanap. Biglang kumaripas siya ulit ang pagtakbo sa direksyon ng lugar na huling sinipat niya at gaya kanina ay napakabilis pa rin ito sa paglalakbay hanggang sa tumigil na si Bailric sa pagtakbo kasabay ng paghawak ng kanyang kamay sa isang malaking puno. At doon ay lingid pa sa wisyo ni Bailric na yun na ang puno ng balite na nakita niya sa kanyang panaginip. Sisipat-sipat ulit noon si Bailric sa paligid na parang nagmamanman habang nasa anyo pa rin ito ng kakaibang nilalang. Hanggang sa bigla na lamang yun kumilos na parang may pinupuntiryang lugar sa kakahuyan. Mabilis niya yung narating at dito ay nakita niya ang isang tahimik na baryo na animoy pinaglipasan na ng modernong panahon. Malawak ang baryong ito, ngunit kung titignan mo ang lugar ay parabang hindi pa ito naaabot ng mga tao
na namumuhay ng ordinaryo sa labas ng kabundukan. Nang sandali lang ang lumipas, isang nakakapang lalaki ang lumabas mula sa dilim, habang nakatayo lang naman si Vailric sa gitna ng kalsada ng baryong ito. Nang pagtigil ng lalaking nakakapas sa paglalakad, malapit na sa kinatatayuan ni Vailric. Ano? Isang batalon? Nandito ka sa aming lugar? Wika nung lalaking nakakapa ng itim. Ngunit hindi naman sumagot noon si Vailric. Bagkus ay bigla niya na lamang sinunggaban ng lalaking nakakapa. Mabilis na umilag naman ang nakakapa, ngunit napunit ang kapa niya noon dahil sa biglaang pagkalmot sa kanya ni Vailric. Sugatan noon ang katawan ng lalaking nakakapa. Dahil dito ay biglang humiyaw noon ang lalaki na parang pagtawag ng mga kasamahan nito sa lugar. Ngunit mabilis naman na bumuelta si Vailric kasabay ng patay agad yung lalaki na unang kumausap sa kanya. Dahil sa bilis ng kilos ni Vailric ay dinukot nito ang puso noon sa pamamagitan ng matatalas nitong kuko. Binutas niya ang katawan noon. Tunog ng nilalang. At sa pagkatumba ng lalaki ay siya namang paglabas ng iba pang mga tao sa buong baryo na ito. Pero imbis na masindak naman si Vailric sa paglabas ng mga tao doon, ay parang walang emosyon ito na humarap sa mga yon. At patuloy pa rin noon ang pagliliwanag ng simbolo sa kanyang noo. Pero bigla namang hinubad ng isa-isa ng mga lalang ang kanilang mga kapa ng mga oras na yon. At sigaw pa ng isa dito ng, "Batalon! Ba't ka nakikialam sa amin? Akala ko matagal na kayong wala. Ang pagpaslang mo sa isa naming kasamahan ay nangangahulugan lamang ng paghahamon mo sa aming lipi." Sigaw noon kasunod ng paglaki ng mga kalamnan ng mga taong yun at pagliliwanag rin ng kanilang mga ugat sa katawan ng kulay pula. At mas lalo pang naging kapansin-pansin ito dahil sa pag-itim ng kanilang mga balat. Tapos ay parang naging batak na at lumabas din ang kanilang mga kuko na maitim, matutulis at mahahaba. Tapos ang kanilang mga ngipin ay naging pangil na lahat. Pati ang tenga ng mga yun ay naging patulis din. Pero halos na ganun na rin ang itsura noon ni Vailric sa kanila. Yun nga lang, hindi lumaki ang pangil ni Vailric. Parang ang kabaliktaran lang ng kulay ni Vailric ang mga ito, sapagkat ang katawan noon ni Vailric ay parang kumikinang sa puti dahil sa pagliliwanag ng mga ugat at simbolo nito sa katawan. Samantalang pulang-pula naman ang pagliliwanag ng katawan ng mga balawig na parang bitak-bitak na lupa na may baga kasi ay umitim na nga ang kanilang balat. "Patayin! Patayin ang batalo na yan!" Wika nung isang balawig. At mabilis na kumilos naman ang mga balawig upang sugurin nga si Vailric. Pero kahit mag-isa lang noon si Vailric, sinalubong niya ang mga balawig na nagsaaswang na nga. At sa pagdadaupan ng mga ito, putol ang ulo ng isang balawig dahil sa pagtama ng kuko ni Vailric sa liig nito. Kasabay ng baon ulit ang malapunyal na kuko ni Rick sa isa pa dito. Sipa niya sa paglapit ng isa, baon niya sa lalamunan ng isa na naman dito. Sa bawat galaw no ng mga balawig at galaw ni Rick ay nagsisitalsikan no ng mga dugo sa lupa dahil sa brutal na labanan ng kuko sa kuko at lakas sa lakas. Pero nagtataka naman noon yung parang pinakapinuno ng mga balawig dahil isang batalon lang ang kanilang kalaban ay hindi naman nila ito matumba-tumba. Para bang kahit nasanay na siya na makakita ng batalon ay naiiba ang batalon nilang kaharap, sapagkat sa mga ilang minuto lamang ng labanan ay marami nang humandusay noon sa lupa na balawig na pinatumba lamang ng mag-isang batalon, si Vailric. Sa bawat pagbikwas ng mga braso noon ni Vailric na nakabuka ang kanyang mga daliri na may mga malapunyal na kuko ay wasak ng katawan ng balawig dahil sa paghiwa nito. Pinapanood lang naman noon ng pinuno ng mga balawig ang mga pangyayari na parang nag-aabang ito ng tamang pagkakataon upang pabagsakin si Vailric. At binabasa nito ang mga galaw niya hanggang sa
Tumilapon noon si Baelric dahil sa sapak ng pinuno ng mga balawig, at sa pagtilapon ni Baelric, agad na tinakbo siya ulit ng balawig. Sabay, sipa ulit sa kanya nito at mabilis siyang sinundan ulit noon. Hinawakan siya sa leeg habang nasa ere pa ito at taob ito sa lupa na nakahiga. At habang sakal-sakal si Rick nung pinuno ng balawig, sinundan niya ulit yun ng kaliwang kamay nito na pagbao ng kanyang mga kuko sana sa dibdib ni Rick. Pero tumilapon naman noon ang pinuno ng mga balawig sa kakahuyan dahil may biglang dumating at sumipa sa kanya ng mabilisan. At nung makita noon ng mga ibang balawig yung dumating, ay may simbolo din yun ng araw sa noo nito na nagliliwanag ang mga ugat sa katawan. Ibig sabihin ay isang batalon din ang dumating. "Tumayo ka, anak!" wika noon ng lalaki. Ibig sabihin, yun ay si Adlaw. Bumangon naman noon si Baelric. Ngunit ng pagtayo niya, ay bigla na rin lang nawala ang simbolo sa noo nito at pati ang mga nagliliwanag nitong mga ugat na parang ginto, at tuluyan na itong nawalan ng malay. Sinalo agad siya ni Adlaw bago pa ito matumba sa lupa. Ngayon ang tanong ay makikipaglaban pa sila gayong wala na sa ulirat si Baelric. Kaya naman agad na ipinatong noon ni Adlaw si Baelric sa kaliwang balikat nito. Hawak din ng kaliwa niyang kamay, at ang plano niya ay itakas na si Baelric pati ang kanyang sarili. Dahil sa mga segundong to ay nakabangon naman na ang pinuno ng mga balawig at papasugod na rin ang mga kasamahan nito sa mag-ama. Tumakbo noon si Adlaw dahil sa mas iniisip na nito ang kaligtasan ni Baelric na nasa kanyang balikat nga. Ngunit mukhang hindi naman makakapayag noon ang pinuno ng mga balawig sapagkat bumuelo ito ng napakalakas. Sabay, habol niya kay Adlaw. Sa mga ilang segundo ay naabutan ng pinuno ng mga balawig sina Adlaw sa puno ng baliting. Tumalon siya sa katawan ng punong baliting yun upang tumigil. At biglang salida niya ulit ng pagsunggab na pagtalon kay Adlaw. Agad naman na umilag si Adlaw noon, at nang mailagan niya ito ay dire-diretso na pababa sa lupa ang pinuno ng mga balawig. Tumalon noon si Adlaw at sa pagitan ng segundo, sipa niya pababa upang mas lalong madukdok sa lupa ang katawan ng pinuno ng balawig. Kasabay ng tuluyang pagsibat ni Adlaw at sa pagbangon ng pinuno ng mga balawig, natanaw niyang malayo na noon si Adlaw. Bit-bit si Baelric. "Panginoon! Panginoong Garibo! Hindi ba natin sila susundan? Ilang oras pa naman bago ang pagsikat ng araw!" Uwi ka ng isang balawig sa halilingan ng tinawag nilang Garebo. "Wag na. Maraming gabi pa ang dadaan. At mas maigi kung pagplaplanuhan natin ang ating pagpaslang sa mga natitirang batalon na yon." Wika ni Garebo. Samantala ay naiuwi nga ni Adlaw si Baelric. Naligtas, ngunit wala pa rin itong malay sa pagdating nila sa kanilang bahay. Kaya naman binantayan ito ng kanyang ama hanggang magdamag sa papag na kinahigaan ni Baelric. Hanggang sa mga ilang oras, sa paghuni ng mga ibon sa puno, parang may naririnig noon si Rick na nagsasawsaw ng towel sa planggana. Dahan-dahan niya noon na muling iminulat ang kanyang mga mata kasi nasisilaw pa noon ang kanyang paningin dahil sa parang ang tagal-tagal na nitong nakatulog. Nang maramdaman niya na may nagpupunas ng basang towel sa kanyang mga paa. "Oh, ano? Gising ka na pala." Boses ng kanyang ama sa tapat niya mismo. Nakatayo ito. At yung nagpupunas pala ng towel sa paa niya ay ang kanyang nanay. "Kaya mo bang bumangon?" tanong ni Adlaw. Kaya naman sinubukan nun ni Rick na bumangon nga. Ngunit hindi siya makakilos. Parang nananakit noon ang buo niyang katawan. Napagod na pagod sa pakiramdam niya. Ama? Bakit? Anong nangyari sa akin?" tanong ni Baelric. Wala ka bang natatandaan?" Napaisip noon si Rick sa tanong ng kanyang ama. Dahil oo nga, parang wala siyang natatandaan.
hanggang sa mga ilang segundo nitong pag-iisip. Ang alam ko, Ama, umiinom lang ako ng tubig kagabi dahil sa napakaalinsangan ng pakiramdam ko. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na muna. Tsaka na natin pag-usapan ang nangyari. Oo anak, magpahinga ka muna at magpagaling. Hayaan mo, may linuto ako na lugaw dyan. Gusto mo ba na may linagang itlog? Sige lang, ina. Kahit ano na lang dyan. Tugon na lang ni Rick sa ina nito na nag-iisip pa rin. Ilang araw nga nagpagaling si Rick sa pangangalaga ng kanyang ina. Samantalang si Adlaw noon ay halos hindi nakikita ni Rick dahil abala daw ito sa pag-aasikaso ng tanim nila sa bukid. At kung wala naman itong ginagawa ay nangangalap ito ng isda sa may ilog. Sabi sa kanya ng kanyang ina. Kaya di masyadong napapansin nun ni Rick ang kanyang ama sa kanilang bahay. Gusto pa naman ni Rick na tanungin siya tungkol sa nangyari nga sa kanya ng gabing iyon. Hanggang sa isang araw ay nagpang-abot sila noon sa kubo, doon sa may bandang taas na bulubundukin na parang nila. Ama, buti nakita ko kayo dito. Oo. Kumusta? May naalala ka na ba? Ala pa, Ama eh. Kaya nga't gusto ko kayong makausap. Sige, halika. Maupo ka dito. Aya ng kanyang ama habang nakahiga ito sa isang duyan. Naupo naman noon si Rick sa isang nakatumbang kahoy. At pag-upo niya, makinig kang maigi anak. Aaminin ko na maski ako ay nagulat nung nakita kong nakabukas na ang simbolo mo bilang isang batalon. Kadalasan kasi ay edad 21 hanggang 23 ang pagbubukas ng simbolo ng ating lahi. Dahil yun na yung oras na kaya mo nang kontrolin ito. Nasa edad 19 ka pa lang eh. Ano ama? Hindi ko maintindihan. Oo, alam ko anak. Hindi mo pa ito maintindihan. Kaya ipapaliwanag ko nga sa iyo ng mabuti. Makinig ka. Alam mo kasi, bago nung araw na magising ka, ay galing tayo sa lugar ng mga balawig. Ano? Ano ho? Pagkabigla ni Rick. Oo, Rick, anak. Diba, sabi mo, uminom ka lang ng tubig. Yun yung huling naaalala mo. Opo, ama. Bale, yung nararamdaman mo na yun, nalinsangan ng iyong katawan, ay sinyalis yun ng pagbabago ng iyong katawan. Dahil kusang lumalabas ang init sa katawan nating mga batalon sa tuwing tayo'y nagpapalit ng anyo bilang anak ng liwanag. Anak ng liwanag? Maiksing komento ni Rick. Oo, anak. Nananalay tayo sa ugat natin ang liwanag ng kalikasan. Dahil ganoon nalinilok ng ating angkan ang ating lahi, ng ating mga ninuno. At oras na maganap iyon, ang simbolo sa ating mga noo ay lalabas, kasunod ng pagbabago ng hulma ng ating katawan na siyang nagbibigay ng pambihirang lakas na hindi saklaw ng normal na tao. Sapagkat yun ang sagisag na tayo hindi isinumpa ng dilim at napunta tayo sa liwanag ng kalikasan. Pagkatapos ipaliwanag yun ni Adlaw, ay tumayo ito mula sa duyan. Tumapat ito sa harapan ng kanyang anak. Pagmasdan mo kong mabuti, anak, para makita mo ng personal ang aking sinasabi. Tumangulang naman noon si Rick, pagsang-ayon sa kanyang ama. Nang biglang umilaw ang noo ni Adlaw, kasabay ng pagliliwanag nga ng kanyang mga ugat sa katawan. Nang maya-maya ay lumaki na ang mga kalamnan nito at bahagyang tumangkad pa, at ang liwanag sa kanyang noo noon ay humulma na sa hugis araw, kasabay ng paglabas na matatalas nitong kuko sa ginintuan nitong kulay. Nakanganga na lamang noon si Rick sa kanyang nakita na figura ng kanyang ama. Sabay salita naman ni Adlaw ng, ganito ka anak nung gabing napunta ka sa lugar ng mga balawig. Ito ang tunay mong pagkatao. Salita ni Adlaw. Nang araw nga na yon ay nailad na kay Bailric ang tunay nitong anyo o katauhan.
bilang isang anak ng liwanag, ulahi ng mga batalon. At matapos nga na ipakita ng kanyang ama ito, ay ikwinento rin ng kanyang ama ang nakita niyang nagawa ni Rick ng gabing iyon. At anya, kahit na maagang bumukas ang simbolo ni Rick, ay hindi naman niya ito kontrolado. Kaya naman yun ang dapat nilang pagsanayan na dalawa upang makabisa niya ito, sapagkat dito na rin ipinagtapat ng kanyang ama ang mga lihim pa ng kanilang angkan. Dahil hindi daw pwedeng matalo si Rick, oras na makaharap niya o makaharap nila si Garibo. Sapagkat pag natalo si Rick, ay tuluyan na rin lang daw itong magiging kasangkapan ng mga balawig sa kanilang hangarin. Kaya nga't ang nakalagay sa propesiya ay si Rick ang magliligtas o siya rin lang magsasadlak sa kanilang angkan. Liwanagin natin mga kabagis. Ganito kasi yun. Interesante to, kaya makinig kayo. Sa isang lihim ng kabanata ng kasaysayan, nagmula ang parehong angkan ng batalon at balawig sa iisang sagradong puno sa Sierra Madre na tinatawag pa noon na puno ng batasan. At ang punong ito ay pinapaniwala ang pinagpala ng mga sinaunang espiritu ng kalikasan. Naalala niyo yung puno ng balite? Yun ang tinutukoy ni Adlaw. Ibig sabihin ay dun sa lugar na yun nagmula ang angkan nila. Kaya nga't ang paniniwala pa lang noon ay ang pagsamba sa kalikasan noong mga panahong ito sa angkan ng mga batalon. Naniniwala sila na ang tunay na himala ay bigay ng kalikasan na ating pinapakinabangan. Ani Adlaw na ang puno ng baliting iyon, dahil sa lakas ng pananampalataya at mga aral ng kanilang angkan noon sa tagong karunungan ng kalikasan, ay nagluwal ang punong ito ng anino. Ngunit isa itong anino na nagliliwanag at purong enerhiya lamang na hulmang tao. At sa kahilingan noon ng mga batalon, nabigyan sila ng sapat na lakas ang kanilang lahi upang maipagtanggol nila ang kanilang mga sarili sa mga mananakop o laban sa mga lalang ng dilim o sa mga aswang pa. Dahil dito, ayon kay Adlaw, ay naghiwa-hiwalay noon ang enerhiyang anino sa maraming bahagi, hanggang sa sabay-sabay na lamang na nabuntis ang mga babae noon na may mga asawa sa kanilang baryo, na hindi naman nila nalalaman na ang mga batang isisilang na mga yon ay ang siyang katuparan ng kanilang kahilingan. Dahil ang mga batang ito ay ang susunod na henerasyon ng anak ng liwanag. At mula nga doon ay dumaan pa ang ilang siglo ng taon at napanatili ng mga batalo ng linya ng kanilang dugo sa anak ng liwanag. Matiwasay sila na nanirahan doon sa malapit sa talon at puno ng balite. Ngunit sa paglipas ng panahon, isang pamilya ng batalon ang naghangad ng mas malakas na kapangyarihan. O naisip nila na maghangad na ng immortalidad. At ang pamilyang yon ay ang mga ninuno rin ni Garebo. Dahil sa kabugtutan at kapalaluan, ay naisip nila na gamitin ang mga iba pang karunungan upang makuha ang kanilang hinahangad. Ngunit sa kasamaang palad, ay naging sumpa na lang ang kanilang mga kakayahan noon. Dahil oo nga't naging malakas sila, pero kailanman ay hindi na nila mararanasan ang mamuhay sa liwanag. Higit pa rito, ay kailangan nilang tustusan ang sumpang nagawa nila sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng tao at pag-aalay sa punong minsan ay kanilang sinamba. Kaya nga't nagkaroon noon ng paglalaban ang parehas din lang na batalon. Dahil ang mga balawig ay nanggaling din lang sa angkan ng mga batalon. Kaya nga't sa paglalarawan natin kanina ay halos parehas lang sila. Ang galing, hindi ba mga kabagis? Naglaban noon ang dalawang grupo. Ang mga naniniwala sa dalisay ng liwanag at naniniwala sa lakas naman ng dilim. Pero parehas pa sila na batalon noon. Ngunit natalo ang mga orihinal na batalon na anak ng mga liwanag. Dahil nga sa mas marami na nung pumanig sa kabilang grupo. Dahil sa pagkaganid na rin siguro sa kapangyarihan. Kaya't napalayas noon ang mga orihinal na batalon sa gubat na kanilang dating tirahan.
at ang nanatili ay ang mga nasadlak na sa kademonyuhan na mga batalon na nung lumaon ay tinawag na nila ang kanilang komunidad o angkan na balawig. Nang naipaliwanag na ni Adlaw ang katotohanan at buod ng kwento ng kanilang lahi. Ama, ano bang eksaktong mangyayari kung sakaling natalo ako sa laban? Anak, matutupad na nila ang kanilang hangarin na maging immortal at mamuhay sa liwanag sapagkat ikaw ay binhi ng batalon at balawig. Anong ibig mong sabihin, Ama? Ikaw ang kombinasyon ng dugo ng batalon noon na naging balawig at orihinal na batalon. Ang ibig niyong sabihin, si ina ay... Oo. Ang ina mo ay isang balawig. Ano? Pero Ama... Anak, ni sa taba ng buhay mo na nakasama mo kami ng iyong ina at ng isa mong kapatid, ay nakita mo na bang lumabas ang iyong ina sa tuwing tirik ang araw o maliwanag pa? Tanong ni Adlaw sa anak. Hindi na nun nakasagot si Adlaw sapagkat oo nga, mula nung bata pa siya ay hindi pa niya nakitang lumabas ang kanyang ina sa tuwing tirik o maliwanag pa. Nangangahulugan na totoo ang sinasabi ng kanyang ama. Ngayon ay sa tanong mo kung ano ang eksaktong mangyayari pag natalo ka o natalo tayo, kukunin ni Garebo ang iyong dugo na pinag-isang dugo ng dilim at liwanag. Yun ang kanilang iinumin upang makumpleto ang kanilang immortalidad na hinahangad. Pero paano naman ang kapatid ko, Ama? Hindi na nabibilang ang kapatid mo sa propesiya sapagkat tanging ang panganay ang magsasakatuparan nun para sa kanila. Sagot ni Adlaw sa anak ng direkta. Matapos ang sarili ng usapan ng mag-ama, ay mga ilang buwan pa ang lumipas na parang hindi naman kumikilos ang mga balawig. At sa mga araw naman na yon, ay pinuspos ni Adlaw na sanayin ang kanyang anak dahil sa nangangamba na ito na nung gabi na sumugod si Rick sa kagubatan ay marahil ay nagsiyasat na rin si Garebo at alam na nito na si Rick ang susi sa gusto nilang mangyari. Hanggang sa isang gabi, malamig ang simoy ng hangin. May pumasok na mga ilang nilalang sa sityo nila Adlaw, mga nakakapayo ng itim. At eto na nga ang mga balawig. Mukhang ang paghahanda nila na sinabi ni Garebo ay tapos na. At eto na ang gabi ng paniningil na sinasabi niya. Ngunit habang papasok pa lang sila sa baryo, bakit ang tahimik dito? Parang alam na nila ata na darating tayo. Wika ni Garebo at nandito na nga siya. At sa mga ilang sandali ng kanilang paglalakad ay naaninag nila ang parang dalawang nakatayong lalaki sa gitna ng daan sa sityong ito. Hanggang sa... Natural! Ay lalabas na nga kayo! Ano, batalon? Tinatawag nilang Adlaw. Kusa nyo na bang isusuko ang inyong mga sarili? Lalong-lalo na ang iyong anak. Akala mo siguro ay hindi ko pa nalaman ang tungkol sa kanya, Adlaw. Kung nalaman mo na, Garebo, hindi kami narito para isuko lang ang sarili namin sa traidor at taksil na mga kagaya nyo. Ikaw naman, Adlaw. Masyado ka namang madrama. Nakalipas na yon. At kami na ngayon ang tunay na anak ng liwanag at dilim. Yun kapag nakuha namin ang dugo ng iyong anak. Salita nun ni Garebo na parang nag-iiba-iba ang emosyon. Na parang galit na tumatawa na di mo naman maintindihan. Ngayon, kung ayaw mong dumanak ang dugo dito sa pinakamamahal niyong sityo, ay ibigay mo na ang anak mo sa amin. Sa huling bigkas na yun ni Garebo,
Biglang naglaho agad si Rick sa kinatatayuan nito. Tapos ay biglang pagdaan ng napakabilis na liwanag ang sumalpok na lang bigla sa katawan ni Garebo. Sa bilis ng pangyayari ay pabagalin natin itong naganap dahil lumitaw noon ng biglaan si Rick sa harapan mismo ni Garebo. At puwersa niya ng pagkalmot sa dibdib nito. Nanalsik nun si Garebo sa lakas ng paghampas ng kalmot ni Rick dahil nasa anyo na nun si Rick ng anak ng liwanag o isang orihinal na batalon. At nang aatake naman ang mga kasamaan ni Garebo, litaw ni Adlaw sa harapan ng isa. Sabay dukot niya sa lalamunan noon sa pamamagitan ng talim ng kanyang kuko at puwersa ng kanyang kamay. Patay agad noon ang isang kasama ni Garebo. Nagpalitan nyo naman noon ang iba pang kasamahan ni Garebo para sa bakbakan sa loob ng sitio sa Lona. Ganon din naman si Garebo. Binalikan naman niya si Rick ng mabilis at hawak nito sa liig noon. Tumumba nun si Rick sa daan at naiararo ang likod nito sa gitna ng daan dahil sa atake ni Garebo. Samantalang kinakalaban naman ni Adlaw noon ang 7 pang kasama ni Garebo. Taob ng pagmumuka ng isa doon sa pagdukdok ni Adlaw. Samantalang sa pagtigil ni Rick sa pagdausdos nito sa lupa, balik niya ng sakal kay Garebo at binalikan niya ang posisyon nila. Ngayon ay nakahiga naman na sa kalsada si Garebo. Pilit na ibinabaon naman ni Rick ang mga malapunyal na kuko nito sa lalamunan ni Garebo. Yun nga lang ay makunat ito hanggang sa suntok naman ni Garebo sa tagiliran ni Rick ng sunod-sunod hanggang sa lumuwag na ang pagkakahawak ni Rick sa lalamunan noon at sinamantala naman yun ni Garebo upang makawala. Tumilapon nun si Rick sa kalsada sa pagpupumiglas ni Garebo, samantalang si Adlaw ay gigil na gigil nun sa mga kalaban nito sapagkat lusot ng kamay nito sa tiyan ng isang balawig at sa paghugot niya ng kanyang kamay, tumalon naman yung isang balawig upang siya'y dambahin. Ngunit sinalubong naman ni Adlaw ang pagmumukha nun ng pagdakma at taob niya sa ulo nito sa gitna ng kalsada. At habang nagaganap iyon, halos magkasabay naman na bumangon si Rick at Garebo. Kasabay ng pagsasalpukan nila ulit at pagbubunuan. Kalmot ni Rick sa katawan ni Garebo. Kalmot din naman ni Garebo sa katawan ni Rick. Sabay ng babaonan na ni Garebo ang dibdib ni Rick ng kuko nito. Nasalo ng paghawak ni Rick ang kanang kamay ni Garebo. Sabay bulong pa niya ng, alam kong hindi mo gagawin yan dahil kailangan mo akong buhay. Pero ako ay papatay na kita ngayong gabi. Salita niya kasabay ng pagpihit nito ng kamay ni Garebo ng malakas. Nabali no ng kanang kamay ni Garebo. Ngunit may umapit naman na isang balawig noon sa lieg ni Rick. May nakalusot sa mga isa sa nakakalaban ni Adlaw. Idadalawa na nga lang yung kalaban nito dahil napas lang na ni Adlaw yung iba. Hawak noon ng nilalang ang ulo ni Rick na nakatabingi. At sa kahit anong gawin noon ni Rick ay hindi siya makapagpumiglas dahil nasa likod na niya nga yung balawig at nagmamatigas sa paghawak nito sa kanya. Sige Binunong Garebo! Sipsipin mo na ang kanyang dugo! Wika nung nakahawak kay Rick at wala nang salisalita pa. Sinagpang ni Garebo ang liig ni Rick sabay umpisa na sana ng pagsipsip ng dugo nito ng tunog ni Garebo at bitaw na noon ang kanyang bunganga sa liig ni Rick sapagkat huwag mong kakantihin ang anak ko. Wika ng ina ni Rick. Sabay hugot nito ng puso ni Garebo mula sa likuran nito at nasa anyo ng balawig ang ina ni Rick ng bali naman ang liig ng aswang na nakahawak kay Rick mula sa likod din dahil nandun na rin ang kanyang ama. Sa gabing ito ay nakita naman ni Rick sa kauna-unahang pagkakataon ang tunay na katauhan din ng kanyang ina. Napatay ng pamilya ni Adlaw ang grupo nila Garebo na dumating. At pagkatapos ng labanang ito ay nagsilabasan naman ang mga tao sa sityo.
at doon ay nagliwanag ang buong sitio Salona, sapagkat marami pa pala ang mga katulad nila Bailric na mga batalon, at mas pinili lang nila Adlaw na sila lamang ang makipaglaban ng gabing iyon, sapagkat ayaw na nilang idamay pa ang iba nilang mga kalahi. Nagningning noon na parang liwanag ng bituin sa baba ng lupa ang sitio Salona, dahil sa liwanag na taglay ng mga anak ng liwanag. Nagpatuloy noon sa pamumuhay ng mapayapa ang mga taga-sitio Salona, sapagkat ng gabi ding yun ay binalikan nila ang rurok ng kagubatan kung saan nakatira ang mga balawig, at kasama na ang iba pang anak ng liwanag. Ngunit sa hindi maipaliwanag naman noon na dahilan, wala na rin silang naabutan na balawig sa lugar sa pagkamatay ni Garebo. Sa realidad ng buhay, mga kabagis ko, ang liwanag at dilim ay iisa lamang. Dahil kung susumahin, sa ating mga tao ay may maliwanag at madilim din naman tayong pag-uugali. Kaya nga may perpektong pangalan, pero walang perpektong tao, hindi ba? Ngunit nasa sa atin na yon kung alin ang ating pipiliin na yakapin, ang dilim o ang liwanag.